Akala ko ba Airhawks? Eh, ano tong inuwi mo? Buti na lang, ready sa hindi pa ako nakabili ng Airhawks. Tignan mo naman itong bago nilabas si Bristol, oh, yung kanilang AX180. Grabe, 180cc netizens. Pero tignan mo yung design, no? Ganyan ang design, di ba? Talagang pinag-isipan. Talagang kakaiba, no? Nagulat ako dito sa nilabas si Bristol netizens. Kasi very outstanding talaga siya sa mga iba kong nakita sa ganitong category. Dito pa lang, oh, yung winglet sa unahan. Tapos yung ilaw niya. Uy, ang ganda ng display. Grabe, TFT. Parang sa sasakyan, oh. Uy, silent start din. So, sa headlight niya, this says, may daytime running light siya dito. Tapos, split LED na ilaw. Ang ganda ng design niya talaga. Turn signals pala tong nasa unahan. Ayan, yung nasa pinakitaas niya, turn signals pala. Actually, this one is QJ motor, Nedicen, na kinikerry ni Bristol. May iba't iba pa tong kulay na pwede pagpilian, ha. Pero ito yung isa sa mga nag-stand out sa akin. Tsaka yung red. So, AX180 lang dito na sticker. And then, ang ganda pala ng pagka-blue niya, Nedicen. Lalo dito sa may bandang fender. Para siya may ibang colorway kapag nasisinaga ng araw. Tapos, syempre, may patil lang din tayo dito na black. TCS, meron na po itong traction control system. Tapos, nagpa-pop out yung kulay nung kanyang pagka-orange. Dito sa kanyang mags Nedicens. Sa gilid naman, ganyan din, no, parang fire orange yung touches ng mga orange niya dito. Mapa-sticker man yan or mismong paint ng fairing. QJ motor tayo dito sa may bandang gilid. AX180, tatlong strip lang dito, silver. And then, meron din black dito na AX. Disc brake sa unahan, disc brake sa likod. At syempre, ABS na. Dual channel ABS, ha. Super safe talaga, no? Nagustuhan ko yung stance niya, Nedicens. Parang napaka-sporty talaga ng stance niya pag nakita nyo sa personal. Mapapagkamalan mo rin manual transmission na sniper, eh. Pero, automatic pala. So, down type side mirrors lang tayo dyan. And then, meron tayong windshield na maliit sa unahan. QJ motor na emblem. Ito talaga madiin, Nedicens, eh. Tignan mo naman kung gaano kaganda yung panel niya, no? Parang sa sasakyan, eh, no? Ibang klase na talaga gumawa ngayon si QJ motor, eh, no? May voltmeter. Tapos, meron pa siyang iba't ibang mode, Nedicens. Kapag ka-inown mo yung power mode niya, mas lalakas pa yung torque and acceleration niya. Fuel gauge, temperature, RPM indicator, you know, tumataas. Lakas, ha? Konting ganun lang, eh, no? Talagang umuugong agad, eh. Traction control system, and syempre, meron din siyang stop and start system. Sobrang bago pa nung unit natin, 255 kilometers pala natatakbo. Pati yung kanilang mga susian, Nedicens, parang kaparehasa rin talaga sa mga Airhawks. Nag-innovate talaga sila kahit yung mga ganitong maliliit na bagay. May access ka pa rin para sa physical key, kagaya nito. So, pwede mo pa rin po siyang susian. Fuel button, nandito na rin. At saka yung ating seat button, dito mo rin siya bubuksan. So, meron itong 10 liters, Nedicens, na fuel tank capacity. Grabe, napakalaki, no? And then, 35 kilometers per liter naman yung kanyang average fuel consumption. Okay na rin, given the fact na 180cc, di ba? Pagdating naman sa mga buttons, Nedicens, meron tayong passing light. Meron na ding coated na paint yung kanyang mga brake levers. Yung mga handle grips nila, no, nag-improve din talaga, oh. Parang yung sa mga Airhawks na rin talaga, no? Turn signals, left and right, and then, syempre, busina. May built-in din na hazard switch at saka silent start na rin po siya. Pagdating naman sa seat, Nedicens, napaka-elegante ng seat niya and syempre sporty yung shape niya. May konting support para sa ating lower back. May konting space pa rin naman for a pillion ride. Mukha lang siya hindi komportable pero kapag na-test drive nyo na, super comfortable pa rin naman po yan kahit sa pillion ride. And syempre meron din tayong aluminum na tapakan ng angkas. And then wala nga lang option for cruising style kasi nga sporty siya. So tingnan nga natin kung may kill switch siya sa side stand. Okay, may kill switch din naman sa side stand, eh, no? Parang standard na rin yan sa mga motorcycle, eh. Tapos, tingnan naman natin yung kanyang seat storage. Uy, ang laki! I think kasha ang isang full face helmet dito, Nedicens. So, subukan ko lang kung kasha ang full face. Uy, kasha. At, ito pang maganda, Nedicens. May mga kaibigan na din tayong content creator and vloggers na sumubok at ang dami nitong mga kasukat na spare parts sa mga Airhawks na stock. So, hindi kayo mahihirapan pagdating sa availability ng parts. Kung sakali man na may gusto kayong palitan, i-upgrade o kaya naman na yung mga wear and tear. So, yan, ha. Medyo nasagot na yung mga katanungan ng iba kasi doon lang tumataas yung kilay, eh. Paano nga naman daw kapag kami gusto silang mga spare parts, ganyan. Merong mga kasukat siya sa Airhawks. So, syempre, wala na rin tayong kickstart. Ang ganda rin ng kanyang pinaka-CVT. Dual shocks tayo sa likuran. Sobrang kakaiba ng taillight nito, Nedicens. Futuristic talaga siya. Syempre, sound check lang natin ng konti. Ang lakas, eh. Grabe, lakas. Konting ganun mo lang, eh, talagang umuugong. Iba yung ugong niya. Alam mong malakas, sound check pa lang. So, syempre, scooter to, we cannot expect na mayroon talagang superb na sound. Syempre, meron din tayo ilaw para sa plaka, reflectors, added visibility at night. At syempre, napakahalaga na safety feature niya is traction control system. Ayan yung kapag ka nadulas ka, Nedicens, yung likurang bahagi ng gulong mo ay papabagalin niya para mag-synchronize dun sa nasa unahan. Meron din tayong tire size, Nedicens, sa 180/14 sa unahan at 120/70/40 naman sa likuran. Kung magpapalit kayo ng tires,
netizens, I highly recommend to use Zeneo Stars. Kasi yan ay mabisa talaga na gulong na personally ay na-test ko na at kahit maulan, makapit. Budget friendly, pang matagalan. Pagdating naman sa engine netizens, we have 4 valves, 4-stroke na single overhead cam na naka-liquid cooled na kaya mabisa sa mahabang biyahe. And syempre, to be exact, it is 175cc, naka-CVT transmission, kaya gas and go ka na lang, automatic. 60 by 61.8mm yung kanyang bore and stroke with a maximum power of 13 kilowatts at 8,500 RPM. And ang max torque naman na 15.2 Newton meters at 6,500 RPM. O diba, napakalakas, mamaw. Kaya isa sa mga curious ako kapag nag-race track si Aerox version 3 at saka ito, sino kaya mananalo? Palagay nyo, netizens. Comment nyo nga dyan sa baba. So aside pa doon, netizens, ay meron din po siyang front pocket. Tingnan ko nga kung kasya ang aking iPhone 16. Kung hindi kasya, fully paid naman. Pero may charging port sa loob, no? So, I highly recommend pakabit na lang kayo ng cellphone holder para magamit niyo yung charging port. So, my height is 5'4", netizens. Abot ko naman siya. 780mm yung kanyang seat height. Kahit 5'4" na kagaya ko, abot naman po siya. Mas bagay ito, syempre, kung mas matangkad kayo sa akin, di ba? We also have a ground clearance of 145mm above average. Mataas po ang ground clearance niya, kaya hindi sasayad sa mga higanting humps natin dito sa Pilipinas. Sa front suspension ay naka-telescopic fork tayo at sa likod naman ay naka-telescopic coil spring, oil dump, dual shock siya sa likod, and FI na rin kaya matipid sa gasolina. Okay, tingnan naman natin yung kanyang gilid, netizens. So, dito naman sa gilid ay meron tayong glossy na black na fairings, tapos nakalagay AX180, kakulay din ng kanyang parang powder blue, eh. Pag nasisinaga ng araw, netizens, may iba siyang parang binibigay na kulay, eh. Then, combination din ng matte and glossy yung kanyang inner fairings, netizens. Nakalagay dito, always forward. Wow, yung pala to, eh. Parang pag sinakyan mo to, forward ka ng forward, no? Bira ka ng bira dito. May enjoy nyo to, netizens, especially kung medyo mahilig kayo sa konting performance and speed. Isa to sa may enjoy ninyo. Sarap niyan pagka long ride. Talaga may bibigay niya yung tunay ng ligayang hinahanap mo sa pagbumotor. Sa may bandang likod, wala na eh, oh. Ang ganda ng bandang puwetan niya, para siyang big bike, netizens, pag nakita nyo tong shape dito. And then, meron din tayong, akala mo, upuan din to na leather, pero part din siya ng fairings. Gustong gusto ko talaga yung design niya. And then, syempre, meron din tayong built-in na mud guard para hindi tatalsik kung saan yung mga dumi kapag maulan, di ba? So, neat yung design niya, netizens. 127 kilograms. Magaling naman sa dimensions, netizens, ay meron tayong 1,930 by 720 by 1,120mm at wheelbase na 1,340mm. Pagdating naman sa available colors, netizens, I think meron pa sila nung black, white, red. Pero ito nga isa sa mga nag-stand out sa akin at saka yung pula. So, alin man dun sa dalawa, para kakaiba sa kalsada, netizens. Pero kung hindi kayo mahilig sa makulay, pwede kayo dun sa black or sa white. So, netizens, kung hindi pa kayo nakakabili at nagdi-decide pa lang kayo, isa to sa may re-recommend ko, netizens. And kilala naman natin si Bristol, medyo matagal na rin talaga yan nandyan at wala naman tayo naging problema sa mga Bristol motorcycle. Maliban na nga lang sa pag naubusan kayo ng stocks. Kasi laging mainit yung mga release nila, kaya nag-aantay pa tayo. Pero itong isang to, kapag nakakita kayo ng stock nako, ay highly recommend kumuha na kayo. So ngayon, netizens, ang presyo na nito is 159,900 pesos. And I think magkakaroon pa kayo ng discount kapag nag-visit kayo personally sa mga dealership ni Bristol Motorcycle nationwide. Para sa inyo, netizens, sulit ba tong pinakabagong AX180 ni QJ Motor / Bristol? Comment nyo naman dyan sa baba. Ano pa kaya mga ibang motorsiklo ang gusto nyo mapanood next vlog? Comment your suggestions below. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Again, this is Adriano. Always keep it cool, ride safe always.